Iba kasi yung mga huling araw kesa sa huling araw. Pag huling araw, wala nang kasunod. Di ba ganon, mga kapatid? Pag walang kokontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Dito, ginugol ni Juan ang mga nanalabi niyang araw at dito niya isinulat ang pahayag, ang huling aklat ng Biblia. Ang mga tao ngayon, tinatawag kayong hari. Sa tingin nila kayo ang Mesiyas. Sa palagay niyo, sino ako? Kayo po ang anak ng Diyos. Paano kung hindi totoo sa iyon? Ibinubuhis natin ang buhay natin sa anong dahilan? Pinakita niya sa atin ang kapangyarihan niya kaya manalig tayo sa kanya! Huwag kayong matakot. Magtiwala kayo sa Diyos. Magtiwala rin kayo sa akin. Alam niyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli. Ako ang simula at ang katapusan. Panginoon, hinihintay ko na lang po ang aking kamatayan. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagluha, at sakit. Binabago ko na ngayon ang lahat ng bagay. Oo. Malapit na akong dumating. Pagpalain nawa ng Panginoon ang lahat ng taong nananalig sa Kanya. Amen. Ano yung mga huling araw na sinasabi sa Biblia? Diyan nga napipikon sa akin ng Iglesia ni Cristo. Kasi sa kanilang pasugo, pinuna ko, si Manalo raw, sugo ng Diyos sa huling araw. Ang panahon ng Kristiyano, mga huling araw. Kung sugo ng Diyos si Manalo sa huling araw, lalabas. Dapat pag huling araw na, wala nang natitirang araw. Oh, di ba ganon, mga kapatid? Ito, yung pangunahing daw aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, page 35, sinulat ni Eranio G. Manalo, Leksyon bilang 8, ang paksa, ang titulo, Kapatid na Felix Manalo, sugo ng Diyos sa huling araw. Sabi ko, gagamit kayo ng Biblia, di nyo naiintindihan ng sinasabi. Kaya tayo nililiwanag natin ito, hindi para magpasama ng kahit na sino, kundi para magbukas ng kaisipan na mali itong turong ito na si Felix Manalo sugo raw ng Diyos sa huling araw.
Iba kasi yung mga huling araw kesa sa huling araw. Pag huling araw, wala nang kasunod. Di ba ganon, mga kapatid? Si Manalo raw, huling sugo, tapos sugo sa huling araw. Hindi nila nilagyan nung adverb ba yun o adjective na mga huling araw. Mga huling araw. Nilagay nila, sugo ng Diyos sa huling araw. Paksa, si kapatid na Felix Manalo, ang sugo ng Diyos sa huling araw. Sabi ko, pagka sa huling araw yan sinugo, matatapos na mundo nun, nahuli ng sugo yan. Ito ang pinanggalingan niya, niyang aralin nila na yan. Buhay pa si Manalo noon more or less, nang ituro nila ito, 1956, sa pasugo ng Hulyo 1956 issue. Ang nakalagay dito, ang huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Pahina 7. Babasahin ko Meron akong original niyan Hindi pwedeng yan sabihin gawa-gawa Sa dalawang sunod na lathala tungkol sa paksang ito, maliwanag na ating natiyak na sa pamamagitan ng mga hula sa banal na kasulatan na si kapatid na Felix Manalo ay huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Kaya huling sugo, gaya ng ating napag-aralan, ay sapagkat pagkatapos ng gawaing kanyang isinasagawa sa makatwid bagay ang pangangaral ng mga aral ng mga dalisay na salita ng Diyos, wala nang iba pang sugong darating. Nakita nyo? Kundi ang kakilakilabot ng paghuhukom o ang katapusan ng pag-iral ng sanlibutan. Aba, pagka natapos daw si Manalo, 1963 natapos si Manalo patay si Manalo 1963 bakit hindi natapos ang sanlibutan? No? At kung totoo yung salitang si Manalo'y sugo ng Diyos sa huling araw, lalabas, dapat wala nang susunod na araw nung mamatay si Manalo. Kasi pagkatapos ng kanyang isinasagawang pangangaral, sabi, wala nang iba pang sugong darating. Hindi ko naman ito kakalkalin kung aaminin nyo na nagkamali kayo sa aral nyo na yan na si Manalo ay sugo ng Diyos sa huling araw. Kasi sa Biblia po, may mga panahunan. Sa Biblia, ang huling araw, pagkabuhay na ng mga patay sa 44 ng Juan. Walang taong makalalapit sa akin, maliban na ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Ayun, ang pagbabangon ng mga patay sa huling araw. Kung doon mo lang isusugo si Manalo sa huling araw, nahuli na kasi pagbabangon na ng mga patay yun resurrection na yun Brad Joseph, this know also that in the last days, plural, in the last days, perilous times shall come. Kabira-bira ng iglesia ni Manalo, si Manalo raw, sugo ng Diyos sa huling araw. Mali. Kaya sila galit sa akin, Brad Josel Kasi, naka-stick ako sa Biblia. Sabi ni Kristo, sino man hindi makakalapit sa akin, walang makakalapit sa akin. Maliban na ang amang nagsugo sa akin,
ang sa kanya'y magdala sa akin. Siya'y aking ibabangon sa huling araw. So yung palang huling araw, pagbabangon na ng patayon. Yun na yung pagkabuhay na mag-uli. Isa pang talata. Pagkatapos ng 6:44, inulit pa ng Panginoong Hesukristo yan. Yan pa rin sa Juan, Kapitulo 6, at ang versikulo 50, something like that. Doon sabi, later, 54. Basahin natin, kapatid na Daniel. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Ayun, ibabangon sa huling araw. Ibig sabihin, yung mamamatay na tao na kumakain ng laman at umiinom ng dugo ni Kristo, kung mamatay man siya, may pag-asa siya kasi ibabangon siya sa huling araw. Baka rato-rato may pag nagbasa ka ng pasugo si Manalo raw ay sugo ng Diyos sa huling araw. Kailan ba yun? Magbabangon na patay nun patay na rin si Manalo ngayon paano pa siyang masusugo sa huling araw? Nakikita mo ba yung analysis ko, Brad Rodel? Opo, kapatid Nelly, talagang napakamali po niyan Kasi ang liwanag naman po sa Biblia ng kahulugan ng huling araw pagbabangon na po ng mga patay. Maliwanag na hindi po nila naiintindihan ang ibig sabihin ng huling araw. Para sabihin mong huling sugo na, tapos sa huling araw pa, ibig sabihin ng huling sugo, wala nang kasunod. Di lalabas yung mga sumunod sa kanya ngayon, hindi na sugo. Pagkatapos, sugo pala yan ng Diyos sa huling araw, ang huling araw pagbabangon ng patay. Nung lumitaw siya at nangaral, hindi pa siya sugo nun. Granting na totoo yun, nasugo nga siya sa huling araw. Sa huling araw pa pala sugo yan nung ginawa niya nitong nakalipas na panahon na hindi pa naman huling araw, kapatid na Eli. Kaya kahit saan mo po daanin, komo nga yan tsumachamba lang, hindi naman tumama, wala po talagang lalapatan kahit saan mo dalhin, kapatid na Eli Tapos sabi nila, after ng pangangaral niya, wala nang gawaing susunod. Maghuhukom na, magugunaw ng sanlibutan. Asan? Asan yung sinasabi niyong magugunaw na sanlibutan? Yan ang sagutin nyo kung may maisasagot kayo. Pero para sabihin mong walang maisagot si kapatid na Eli, kalahating oras nagsasalita, walang maisagot. Baka yun pong definition din naman sa kanila ng walang maisagot, kapatid na Eli. Kasi iba yata definition nila sa mga salita Kapatid na Eli, kaganyan, huling sugo, may kasunod pa. Huling araw, may kasunod pa rin. Alam ko na yan, Brad Rodel, kung ano yung sinasabi mo na yan. Ano po yun? Pagka meron kang sinasagot, wala kang maisagot. Ganon sila pala kung magpakahulugan. Diba, no? Lalabas po ganun Basahin mo, kapatid na Daniel, yung Isaias 5:20. Sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama, at ng masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag, at liwanag ang dilim, na inaaring mapait ang matamis, at matamis ang mapait. Kawawa naman pala ganyang mga tao. Pag may sagot ka, sasabihin wala. No? At pagka meron pa, huli na. Parang iba, no? Ibang way of thinking, iba sa Biblia, kapatid na Rodel. Tama ba yon? Opo, Bradeli, ibang-iba po sa Biblia. Talagang hindi po tumatama. At miski yung mga terms nila na ganon, kita mo ikaw, walang maisagot. Sumasagot nga kayo Nagpapakita lang po, Bradeli, talagang gutom na gutom sila sa pagkakataong kayo po ay maipahiya. Kasi talagang sinisikap nilang magbangon puri, pero wala na po talaga, Bradeli. Tapos na po yung issue Hinamon nyo na yung puno. Hindi lumaban pagka ngayon, hahamunin kayo nitong mga alipores, para naman tayong ba't naman papatulan po natin yan? Ang hinamon nyo na nga puno. Tapos kung sino ngayon kung hindi makalaban yung puno di makakol sa hamon Maski yung puno po ngayon para makapagbangon puri, kapatid Nelly, hindi ubra sa akin yan, hindi lalaban sa akin yan. Yung mga tanga siguro maniniwala sa'yo, pero yung mga nag-iisip,
paano kang maniniwalang hindi ka lalabanan ni Bradley? Di ba? Eh yung puno mo nga ang hinamon eh. Eh yung magaling ka ba kaysa sa puno mo, sa palagay mo? Eh yung puno mo nga na nagtuturo na sa inyong lahat eh. Na supposedly dapat ganun, ano? Yun ang hinamon eh. Eh hindi lumaban. O ano pa? Tapos na usapan. Wala na pong usapan diyan, kapatid na Eli. Parang yung mga sabadista. matinong isip. Sa matino Opo. ang isip. Opo, sa matino isip. Pero Tapos pagka na. hindi matino isip mo, sumasagot ka, hindi ka makasagot eh. Ganun nga po, Bradley. Ewan ko, nung klaseng takbo ng isip yan. Meron pala sa Biblia yan, pagka mapait, matamis. Pagka matamis, mapait. Meron pala nun. Reality yun, Brad Rodel. Opo, ngayon ko lang po na, Bradley, na intindihan hawa ng Diyos. Meron pala talagang tao, baligtad ang pagkakilala, kapatid na Eli.